Good afternoon po, Ma'am Camille. Today we'll be presenting our finding on exploring the effectiveness of smoking, gambling, and alcohol consumption on individual society. Well-being, our presentation will be cover a study case from Tagumpay, Orani, Bataan. First is first is table of content, is introduction, methodology, result, and discussion. Research objective: investigate the underlying motivation, psychological impacts, and social influence associated with smoking, gambling, and alcohol consumption among individual in Tagumpay, Orani, Bataan. Ano ma'am, ito po yung pangunahing dahilan ng epekto ng psychological and social influence ng lipunan. Kaugnay ang paninigarilyo, yung pagsusugal, tsaka yung pag-inom po ng alak Tagumpay sa Tagumpay, Orani, Bataan. Gusto na itong maunawaan kung bakit ginagawa ng mga tao ang mga bisyo na ito. Is number two is conducting in-depth interviews and analyzing personal experience, and six to undercover to complex and interplaying of factors that drive these biases. Ito naman po yung magsasagawa ng malalim na pakikipag-ugnayan pakikipag-ugnayan sa mga personal na karanasan upang maunawaan ang mga salik ng nagtutulak sa mga bisyo nito. Ginagamit ito ng mga kwento ng mga tao upang mahanap ang mga dahilan kung bakit sila gumagamit ng bisyo na ito. Next is assess their effects on mental and physical health and identity potential, intervention strategies to mitigate associated risks. Ito naman po yung suriin ng mga epekto ng bisyo ito sa kalusugan sa pag-iisip ng katawan. Tukuyin ang mga posibleng solusyon upang mabawasan ang mga panganib dulot ng mga bisyo na ito. Next is introduction. Vice are behavior or habits that are considered morally wrong, unhealthy, or detrimental to oneself or society. This action often bring temporary pleasure or relief but can lead to long-term negative consequence. Ma'am, ito naman po yung ma'am, ano nga ba yung mga bisyo, ma'am? Ang mga bisyo ay mga kilos o ugali na itinuturing ng masama o moral. Yung mga nakasanayan po ng mga tao na nakakasama sa kasalukuyan o nakakapinsala sa sarili o sa lipunan. Ang mga gawaing ito ay madalas na nagdudulot ng pansamantalang kasiyahan o ginhawa, ngunit maaaring magresulta ng pamatagalang negatibo. Ito po yung parang na-addict na sila, yung katulad po sa smoking. Mas mas ginugusto nilang manigarilyo para pamparelax. Kasi madaming kabataan ngayon is parang parang ginagamit na rin nilang islaruan yung lalo na ma'am yung e-cigarette na tinatawag, kasi some of youth ngayon is ayun na po yung ginagamit. Tapos mga pa po, parang ang babata pa po nila kung gumagamit ng gano'n. Is parang pinapayagan po ng magulang. Ayun lang po. Next is gambling. Involves risking money or something or value on uncertain event in hopes of winning more money or material goods. It's ranged from lotteries and casinos to online gaming and sports betting. While it can be entering for some, it lead to addiction, financial problem, and strained relationship. Ma'am, ito naman po yung sa gambling is parang mas na-addict sila kasi dati parang may pinupuntahan ka lang na event para makapagsugal.
Ngayon is through online na. Magpipindot ka lang ng site, tas makakapaglaro ka na po agad. Ang pagsusugal ay pagtiyaga ng pera o paglaki ng pera. Anumang bagay ay mahalaga sa isang hindi tiyak na pangyayari na may pag-aasang manalo or matalo, pero material na bagay. Saklaw nito ang iba't ibang uri ng pagsusugal. Mula sa lotto casino and online gambling hanggang sa online gaming, sport betting o live. Bagamat nakakaaliw ito para sa iba, maaari nitong umantong sa adiksyon ng problemang pinansyal na sirang relasyon. In the past few year po is parang yung gambling is parang ano ma'am, nagiging addiction na siya kasi bukod sa nakakasira siya ng pamilya is parang nabebenta mo rin yung mga ari-arian mo. Like example ma'am, yung pinalabas sa KMJS is ano ma'am, agad sa ang parang thinking nila is kaya sila naglalaro ng sugal is para po para manalo, makabawi. Is number one is makabawi. Agad sa di na nila namamalayan na parang nauubos na po ang kanilang pera, ganun po. Tapos madami rin yung mga scam po na site katulad nung mga naloloko po sila sa online po. Lalo naman yung online sabong yung dati po is madami pong na-addict doon. Kaya madami rin po yung nasirang relasyon doon. Next po is Sa alcohol. Alcohol consumption is in moderation is socially acceptable in many cultures. However, excessive drinking can lead to health problems like liver disease, addiction, accidents, and social issues such as violence or impaired judgment. Ang pagkonsumo ng alak sa katamtaman ay tinatanggap ng maraming kultura. Ngunit ang labis na pag-inom ay maaaring umantong sa mga problema sa kalusugan gaya ng sakit, sa atay, addiction sa alak, aksidente at mga suliraning. Ito ay panlipunan tulad ng karahasan o mahinang pag-iisip. Mga halimbawa, mga iwas cirrhosis, isang kondisyon kung saan ang atay ay napinsala dahil sa matagal na pag-iinom. Sobra sa pag-iinom ng alak na hindi na kinakaya ng ating kalusugan na higin. Aksidente. Ang pagiging lasing ay maaaring umantong sa aksidente sa daan o iba pang aksidente. Minsan dadayo tayo para lang makipag-inuman, para makicelebrate sa mga tropa o birthday. Ngayon, uuwi ka lasing, hindi mo na mamalayan na yung pag-drive mo is sobrang lasing. So, sobrang lasing mo, hindi mo na nakokontrol yung sarili mo na mabilis ka magpatakbo. Kaya doon na nagdudulot yung aksidente. Karahasan. Ang alak ay maaaring magpadala ng galit at humantong sa karahasan. Halimbawa na rin dito ang sobrang pag-iinom ng alak na nagkukos ng pag nakakainom ka kasi ng alak is parang malakas kaya parang ikaw yung siga. Kaya pag may nakikita ka gusto mong pagtripan, parang gano'n. Ayun, nagdudulot ng pag-aaway na nauuwi sa physical na pagbaba ng kaya mag-isip. Ang pag-inom ng alak ay maaaring maapekto sa kakayanan ng isang tao na mag-isip na maayos at gumawa ng matalinong desisyon. Mga problema sa relasyon. Dito, nagagawa natin mag-inom dahil meron din tayo mga problema, ganyan. May iniisip ng problema dahil din sa relasyon sa pamilya, relasyon mo sa girlfriend, boyfriend mo, ganun. Na nagkokos ng nagkokos na pag-iinom mo ng alak. Ang katamtamang pag-inom na ay maaaring katanggap-tanggap sa ilang kultura, ngunit mahalagang tandaan ang mga panganib na labis ng pag-inom. Mainam na kumonsulta sa doktor. Kung meron mang alalahanin tungkol sa iyong pag-iinom ng alak. Smoking. Smoking tobacco products is one of the leading causes of preventable death worldwide. It causes various health issues including lung cancer, heart disease, and respiratory problems. Despite widespread awareness of its harms, nicotine addiction makes quitting challenging for many. Ang smoking ay ang paninigarilyo ng mga produkto ng tobacco ay isa sa mga nangungunang sanhi ng mga maiwasang pagkamatay sa buong mundo ang nagdudulot ng iba't ibang problema sa kalusugan.
kabilang na dito ang cancer sa baga. Ito ang pinakakaraniwang uri ng cancer na dulot ng paninigarilyo. Dahil sa sobrang paninigarilyo, dahil kung araw-araw o minuminuto ay sumisindi ka ng sigarilyo, ito yung makakasira sa ating kalusugan. Sakit sa puso. Ang paninigarilyo ay nagpapataas ng chance na magkaroon ng atake sa puso. At yung pang sakit sa puso, mga problema sa paghinga, maaaring magdulot ng bronchitis, emphysema, and iba pang sakit sa baga. Kahit na malawak na ang kaalaman sa mga panganib nito, ang addiction sa nicotine ay nagpapahirap sa maraming tao. Dahil ang mga ibang sigarilyo ay may mga mataas na nicotine na may chemical na hinahalo dun sa sigarilyo. Kaya na nakukuha natin na nagkukos sa atin ng sakit o sa ating kalusugan na nagdudulot ng kanser sa baga o sakit sa puso. Halimbawa lang dito si Juan ay naninigarilyo na 2 pakete ng sigarilyo araw-araw sa loob ng 20 taon. Dahil dito ay nagkaroon siya ng malalang bronchitis at hirap siyang huminga. Nais niyang tumigil pero mahirap dahil sa kanyang addiction sa nikotina. Kailangan niya ng tulong ng doktor o suporta mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan upang magtagumpay na tumigil sa paninigarilyo. Dahil po doon sa nasimulan niya, mahirap pong tigilan kaagad kung nasanay na yung ating sarili na kailangan nating manigarilyo or sumindi ng sigarilyo dahil nagkaroon na tayo ng addiction doon sa vices na smoking. Kaya mahirap na minsan, hindi kagad kayang tigilan ang nasimulan na. Methodology naman po tayo. This step, when followed, systematically help in conducting through interview on vices leading to valuable insight and findings. Good day everyone, I'm Makukulay Naglijay representing our research, and let's proceed our methodology. So dito is naggawa kami ng questionnaire about sa aming mga participants, which is sa aming 3 vices. And dito is dapat pag nagawa ng questionnaire is dapat connected siya sa 3 vices. Next is participants. Participants 1 is online gambling. Participants 2 is alcohol. And participants 3 is e-cigarette and smoking. So, dito naman sa participants 1, online gambling is, example nito is scatter. Sabi nga ng participants pa namin is, pag na-i-influensyahan daw siya ng mga kaibigan niya, kaya nagugustuhan niya na rin gawin. Ganyan. And sa participants 2 is alcohol. Ito. Sabi niya, pag daw nakakainom daw siya is matapang daw siya. And alam naman natin kung anong mga side effects nito sa katawan. And participants 3 is e-cigarette or smoking. Dito naman sabi ng participants namin is pag daw viewers siya, minsan daw paramdaman niya daw is hinahapo daw siya. And that's all. Thank you. Result: interview with people who drink alcohol, gambling, and smoke. Give us important insight into why they do these things. While some answers are similar, they are reasons of each person. Common reasons include stress relief, societal pressure, and addiction. This interview also reveal related problems like mental health issues, financial stress, and feeling socially isolated, which can lead to excessive drinking, gambling problems, and suspended smoking. The main goal is to understand their behavior better and use things knowledge to help address and resolve this issue.
yung sinasabi naman dito, yung mga taong gumagamit ng alak, sugal at paninigarilyo na nagpapakita ng iba't ibang dahilan. Or ito yung mga may kaugnayan sa mga problema tulad ng mga mental health, problem at pag-iisa sa mga paalala sa mga bisyo. Ganon din yung mga pag-aaral na maunawaan ang mga ito upang makatulong sa mga bisyo. Engaging in alcohol consumption, gambling, and smoking can have a serious effect on individuals and society. Ito nga yung sinasabi na discussion pala. Ito yung sinasabi dito na yung, for example, yung smoking nga na may isang participants namin na sinabi na yung the way na nanigarilyo daw siya, may difficulties din daw siya sa paghinga. Kahit konting galaw lang daw, talagang hihingalin siya. Tapos sa alcohol naman, is parang sinabi niya dun na kapag nalalasing siya, na talagang nag-aamok siya ng away, nanggugulo talaga siya. Tapos sa gambling, kapag natalo, tapos wala na siyang pera, ganyan, parang umiinit yung ulo niya, tapos nabubuntong niya sa mga ibang tao, sa society niya, ganyan. Then, impact of both person and community. It's crucial for individuals to assess this impact to seek help to reduce or quit their habits. Na yung iba, nakakaya naman talaga nila na tigilan, nakakaya naman nila na kontrolin yung vices nila. Kasi, for example, hindi lang naman kasi sa tao yung yung effect nun. Sa sarili ba? Is nakaka-affect rin siya sa community. For example, is yung sigarilyo nga. Yung upos lang nun, kapag natakot mo sa mga pwede siya magliyab. Pagkatapos mo siya doon, pwede pa siya mag-cause ng fire. Then also, dun naman sa alcohol, ayan, sa panggugulo, ganyan, pwede ka pang mapaaway, ganyan. Tas sa gambling, ayan, sa sobrang init ng ulo mo, pwede ka rin mapaaway. Tas this step leads to positive change to create a healthier and safer environment for everyone.